Hello, Leo. Ito na yung reading mo. Or forecast. Forecast reading mo for the month of May. Pero kung lumipas man yung timing na yan, yung petsang nakalagay dyan, huwag ka mag-alala kasi timeless reading din naman ito, Leo. So, check natin ano ba yung mga energies na meron, yung mga dapat mo malaman, mga mensahe or ganap. Don't forget to subscribe, like, follow kung bago po kayo dito. At kung matagal na, maraming salamat po sa lahat ng suporta. Maraming salamat sa mga palaging bumabalik-balik para manood. Yung palaging nag-share ng mga readings natin, malaking tulong yan. Yung mga nag-join na membership subscription, nag-avail ng nagbibigay ng star, super thanks, and nag-avail ng private readings natin. Tignan nyo na lang description kung interesado kayong mag-inquire about private reading. Ingat lang po kayo kasi may mga nagpapanggap na ako. Kapag may nag-add friend sa inyo na unang mag-message, hindi ako yun. Never po ako na nag-add friend or na unang mag-message. Kayo po mismo magsadya sa aking official page. Water carrier. Aquarius energy. Worry beads. Meron ka ditong no. Meron ka ring checkered flag. Checkered flag is something na may kinalaman sa parang finish line or checkpoint. Okay. Guys, hindi ko kontrolado yung mga energies. Hindi po ako psychic. Tagabasa lang po ako. Kung past, present, or future energies man yung lumalabas dito, hindi ko na po yan kontrolado. Pwede ring masagap ang energy ni person mo or kung sino man yung ibang kakonect ninyo sa isang love reading. Okay, mga signs na meron dito, Aquarius, Gemini, Leo. Pwede rin may Cancer, Scorpio, Pisces, and the Aries. Ayan. Kuha rin tayong cards para sa iyong love reading. Uy, meron kang fated meeting. Wow, soulmate. Nakita mo naman na hindi ko hinugot yun. Kusang tumalsik. Okay. So, pag-uusapan natin yan maya-maya. Unahin na natin itong si water carrier. Wow, this is a period of calm or peace na paparating sa iyo ngayong May. Kung when something's been off balance recently, manunumbalik yung manunumbalik yung balance ngayong May. Mas kalmado ka ngayong May, mas matahimik, less stress siguro. Meron ditong some form of tulong na paparating sa'yo, whether ikaw tong makaka-receive ng assistance, pwedeng financial, o pwedeng anything na tulong. Either ikaw yung makaka-receive or ikaw yung magbibigay. May benefactor dito, Tsaka generosity. Oo, makaka-receive ka or ikaw yung magiging generous.
Ito ay talagang natural siguro sa tao na to na maawain, matulungin siya. Ayan, no, very, very caring siya sa sa ibang tao. Hindi in-state dito kung kamag-anak mo, no, walang sinabi. Basta merong someone who is willing to help you kasi nagmamalasakit. Or ikaw yung willing to help kasi nagmamalasakit ka, no? Okay. Aside doon, isa pa rin na sense ko dito sa water carrier, mas practical ka na ngayong May, mas wise ka na kasi alam mo na kung paano kumita ng sarili mong pera. Leo, siguro nung una, hindi ka pa ganun ka-sensible pagdating sa pera. Pero once na ma-experience mo na ikaw na yung kumakayod, no, mas lalo mong marirealize yung value ng bawat sentimo na mahirap kitain. Di ba? Ganoon naman yun eh. Unless na hindi naman natin nararanasan pa, dali lang naman nating mag-assume, magsalita, di ba? Parang hindi nagawa na lang na ibang tao. Madali silang magkomento pagdating sa ibang tao kasi hindi naman sila yung nandun sa lugar, hindi naman sila yung nandun sa sitwasyon, hindi naman sila mismo yung aktual na nakakaranas. Pero once na ikaw na mismo ang nakaranas, doon mo lang mauunawaan. Gano'n naman yun eh. Whether may kinalaman yun sa pera, yung binanggit ko, or sa ibang bagay. No? Kasi meron ditong something about pagtulong sa iba. Pagtulong sa iba, generosity. Oh. More on peaceful ka nga ngayong May eh. So, nakikita ko kung ano naman itong mga worry, fear, anxiety na to, humuhupa na nga. No? So, mas magaan ang load mo, mas magaan ang energies mo, mas maganda ang aura mo this May. O, diba? Mas kalmado, Maybe some of you na-learn nyo na or na-master nyo na how to self-soothe. Kasi di ba minsan, wala talaga tayong aasahang iba kundi sarili natin. Minsan, stress ka na, problematic ka na hirap ka na, pero alam mo yun, wala naman tutulong sa'yo, ni sarili mo lang. So, you need talaga to master kung paano mag-self-soothe. And yun yung nakikita ko rito, no? Mahirap din naman kasi magre-rely ka sa iba. Diba? Kung paano kung wala. Dapat alam mong pakalmahin yung sarili mo. Diba? So, yun na naman nakikita ko dito. Instead na magpapadala ka sa mga negative thinking, emotions, pagiging irritable, hindi mas alam mo na i-pacify yung sarili mo, alam mo nang pakalmahin yung sarili mo, di ba? Pacify, pakalma, iisa lang yun. Paulit-ulit ako. Alam mo nang palipasin. Yung mga bagay-bagay, meron kang mga palilipasin, palalagpasin na lang, instead na ma-upset ka, instead na magalit ka, ma-stress ka. You will take care of yourself ngayong May. Pagiging mindful when it comes to your well-being, your health. Okay. May mga, alam mo yun, hindi naman mawawala yung mga stressful situations, hindi naman mawawala yung mga challenges, diba? Pero, ang ano lang dito is how you respond to every situation na mas mindful ka na, mas wise ka na, no? Mas health conscious ka na, yung mga ganun. So, indeed, mas better na yung mga coping techniques mo, na ma-master mo na eh. Okay? And no is the answer to your question kung meron ka mang katanungan. The answer is no. The situation or event is not unfolding at this time. Doesn't mean na hindi na. Sa ngayon is no.
hindi siya mag-unfold at this time. Who knows kung next month or next 2 months, di ko alam. No? And checkered flag. Uy, meron ng something na matatapos ngayong May. Finally, mabibigyan na ng conclusion itong sitwasyon na to. Ayan na yung outcome na hinihintay mo. O, diba sabi ko nga, finish line to. Na-reach mo na yung checkpoint, na-reach mo na yung finish line. Oo, yung iba dito, kung meron kayong something like mga hearings, decision, ito na yung decision, bababa na, may verdict na. Magkakaroon na ng, yung iba magkakaroon na ng resolution. Basta meron kang ma-accomplish, may something na matatapos. Pwedeng another milestone sa buhay mo, Leo, ang ma-accomplish mo, maaabot mo with the checkered flag. Achievement, achievement. Ito na yung pagtatapos, ito na yung final chapter at gagaan na yung mga bagay-bagay. Ayan, feeling relieved, makakaluwag na sa kalooban mo o luluwag na, gagaan na yung sitwasyon. Ouch! So, meron ditong failure or broken-hearted or really an ending because of the Three of Swords. And dahil dito, pwedeng mahihirapan ka pang tanggapin, i-process. This is something na will take time, especially kung na-broken heart ka sa love life. Pero not necessarily love life lang ang pinag-uusapan. And it could be anything na magiging difficult or painful para sa iyo na tanggapin, iproseso. Okay, ayan kasi katabi ni Three of Swords is Five of Cups, which is hirap Hirap mag-move forward, hirap tanggapin, nandun yung panghihinayang, nandun yung sadness, ganon din si Three of Swords. Pero 'di ba, mga bagay-bagay, ang mga sugat ay nag-heal din 'yan. Iba-iba tayo ng timing ng kung gaano katagal yung process, pero naniniwala ako eventually mag-heal din 'yan. Pero alam mo, Leo, kahit gaano kasakit ito, could be a betrayal, could be something na may kinalaman sa health, it could also mean surgery. Ano man to? Pinoproseso mo pa nga lang Okay? Hindi pa to, tingin ko hindi pa magtatapos yung pain, suffering. Paano yan? Hahayaan mo lang munang mag-flow. Hahayaan mo lang munang ma-feel mo yung mga bagay na yan. And eventually, matatanggap mo rin yan. Okay? Ayan masusurvive mo siya Paano kung magagarantiyan yan? Kasi ang kasunod mo si Queen of Swords. Queen of Swords is someone who is marami ng pinagdaan ng matindi. Mga kailang beses na siya sigurong na broken heart. Kaya itong person na to ay matatag na, wise na. At ikaw yon, nakikita ko. What doesn't kill you makes you stronger, sabi nga nung kasabihan. Diba? Ikaw na ito. At ang nag-shape sa'yo, nakakontribute para maging ganito kakatatag, is itong mga pinagdaanan mong masasakit. Okay? So, nakikita ko ikaw dito ay mas mas matibay na. Kumbaga, na-survive mo nga yung mga yun kung gaano kahirap kung may darating man sa'yo. Hindi mo na dapat i-doubt yung sarili mo kasi mas matatag ka na, mas kaya mo na yun. Basta alam mo kung hindi man ito mga about broken heart. May kinalaman kasi si Queen of Swords dun sa mga bagay na dapat mo nang harapin. In short, kung ikaw ay in denial, tinatakasan mo, hindi mo pinapansin, hindi yun yung solution sa problema.
Prangkahin mo yung sarili mo or prangkahin mo yung taong kaharap mo, kung sino man yan. Deal with it ASAP. No? No BS, wala nang mga filter. What you see is what you get. Kung anong nasa harapan mo, yun na yun. Huwag mo nang lukuhin yung sarili mo. Di ba? Huwag na kayong maglukuhan. Magderechahan na lang. Harapin yung dapat harapin. Magpaka-honest. Gawan ng decision kung kinakailangan. Okay? Page of Swords is pagiging curious. Wow. So, nakikita ko dito. Pwedeng na-excite ka na mag-aral or may mga gusto kang ma-experience na bago, matutunan. Nakikita ko dito, nai-inspire ka, nag-i-imagine ka ng mga possibilities na gusto mong itry ito, willing kang mag-aral, matuto ng ganito. Ito yung ano mo pagiging curious mo Or maybe merong someone na nakikurious sa'yo, kung sino man ito. Hindi naman sinabi kung anong nature, kung romantic or hindi, pero merong someone na nagtitake notes siya Tinatandaan niya bawat detalye about you or tinatandaan mo yung bawat detalye about this person. Inaaral ka niya, inoobserbahan ka niya. Not in a negative way Yun yung naman yung nafe-feel ko rito The Emperor, wow. You'll be able to handle things. Trust your own abilities, Leo. Kaya mo to. Ayan na nakikita ko, The Emperor, Ibig sabihin, nandoon yung guts, nandoon yung balls para harapin kung ano man itong dapat mong harapin na maaaring obligasyon ito, trabaho. Basta ikaw, you should be in charge, not the other way around. Hindi ikaw dapat ang kontrolin nitong tao na to o sitwasyon na to. Ikaw ang dapat magpatakbo. Kung buhay mo yung pinag-usapan dito, karir mo o kung ano man. Ikaw. Okay? Hindi ka nga pwede mag-rely sa iba, diba? Saan ko ba nakita yun? May binabanggit ako kanina So, ang hirap ng balikan. Sabi ko nga, minsan, wala tayong maasahan kundi sarili natin. And dahil doon, mas magiging matatag tayo, magiging kalmado tayo, resourceful, no? Kasi, kailangan nating gawin Diba, meron pa akong nakitang thought or quote na sinasabi na minsan wala tayong option na maging duwag. Kumbaga, minsan mapipilitan tayong maging matapang dahil doon sa sitwasyon na kinakaharap natin. Parang ganun din to. Hindi ko lang matukoy kung tungkol saan ito. Pero may mga nakikita akong buildings dito. So, pwedeng iba sa inyo sa trabaho to or sa sarili ninyo. No? Baka noong una na kulang kayo sa kumpiyansa sa sarili, no? Kulang kayo sa tapang, or kulang sa pagiging timid or kulang sa confidence, yung mga ganun. Pero nakikita ko may mga engineer, architect, may blueprint, no, may mga plano rito, may papel, no, mga nakikita akong building, so pwedeng sa realty, etc., etc. Okay? So punta na tayo sa love life. Wow, ang ganda. So meron kang fated meeting, meron kang soulmate, may love, except dito sa pinaka-tsaka na baraha is snake. Okay. Kung ikaw, single ka man or taken, wala namang kaso yun. Minsan doon pa lang darating yung soulmate natin. Hindi natin alam kailan darating yan Yung iba, kiniklaim nila na, nakapag-asawa na sila, tsaka lang dumating si chorba-chorba soulmate, diba? So, parang nagulo lalo tuloy istorya, kung ako tatanungin. Basta ako kasi opinion ko, halimbawa kasal ka na, huwag mo nang guluhin yung buhay mo, na giisip ka pa ng mga soulmate, diba?
Kasi kung talagang para sa'yo yung para sa'yo yun eh. Ngayon, kung halimbawa, wala ka namang ginagawang masama sa relasyon ninyo, sa marriage ninyo, tapos nagkahiwalay pa rin kayo, eh hindi na talaga ikaw yun. Siguro nga talagang may soulmate na darating para sa'yo. Pero kung ako sa'yo, matino naman yung takbo ng relasyon mo, huwag mo nang guluhin sa ngayon. Huwag ka na rin magpasway dito sa mga lumalabas dito. Hindi naman porke nagtagabasa ako ng baraha. Eh, lahat ng lumalabas sa baraha, sasabihin ko sa inyo, eto yung gawin nyo. No. Kayo ang nag-shape ng destiny ninyo, ng future ninyo, hindi yung baraha. Minsan kasi, may mga ganun. So, dapat alam mo. Pero yun na nga, taken ka hindi, merong fated meeting dito. Ito ay importanteng connection, pwedeng soulmate mo daw at forever, pang everlasting na to. Kaya ito ay patok sa mga single, kung hindi pa kayo nakakasal, baka ito na yung the one, ito na yung tadhana niyo, ito na si walang hanggan. No? Kasi ayan, no, love, strong affection, although merong snake dito, may snake. Hindi ko lang alam kung napipintong ahasin to or merong panira dito sa magiging love story mo dito sa person na to. May love story ka man ngayon or paparating pa lang. Pero naniniwala ako na this is the one. Okay? Oo. Pero kasi 'di ba, kahit naman may ahas sa paligid, kung hindi naman magpapatukso, at saka kung talagang wagas kayo sa isa't isa, kayo talaga sa isa't isa, kahit may ahas pampagulo dyan, bali wala to. Diba? Sabi ko nga kahit naman may palay na sumasayaw-sayaw dun sa harap ng manok, kung hindi naman papansinin, hindi naman tutukain, edi wala lang. Okay, Leo, so ito yung reading mo. Maraming salamat for dropping by. Para manood, don't forget to leave a reaction, a comment, pa-share na rin. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal